President. Tingnan nyo, super close namin oh. Sabi nito dahil matatalim na tingin mula sa mga bantay niya. It's okay man, I know her. Ani niya, saka umayo sa mga ito at tumalikod. Jackson, napaka-strict naman ng mga bodyguards mo. Kamusta naman ang bagong kasal? Sabi nito, sabay lingkis sa kanyang braso. I'm very much happy. Thank you for asking. Sagot niya at dahan-dahan na inalis ang kamay nitong nakahawak sa kanya. Pasensya ka na kung huli ko na nalaman ang tungkol sa kasal mo. Out of the country kasi ako that time. Malapad ang ngiti ng babae na sabi nito sa kanya. It's okay. I'm sorry but I have to go. May importante pa akong meeting. Ani niya. Oo naman. Magkita na lang tayo ulit. Masigla ang boses nitong sagot, ngunit iniwan na niya ito. Naging business venture. Tugon niya at nakitang nagkulay gatas pa ang mukha ng kaibigan. Kung hindi ako nagkakamali, may kapalit ang lahat ng mga proposal nila. Iyon ang kanina ko pang iniisip. If it will make us suffer, then why accept? We can always reject it anyway. Matabang niyang sagot, kahit ang katotohanan na bihira lang ang ganoong pagkakataon. Kung sakasakali lang naman Jackson na hilingin nilang tulungan sila o to protect their base, what will you do? Tila napipi siya sa tinura ni Zendrik. Ang tanong nito na matagal na niyang hindi na inaasahan pa. Kung marahil binata pa siya, ay hindi niya matatanggihan ang direktang pagtugon sa kaibigan, ngunit iba ng katayuan niya ngayon. May asawa na siyang kailangang protektahan pa ng higit sa kanyang buhay. Isa pa, si Celine ay isa rin sa dapat na pumayag sa lahat ng kanyang magiging desisyon sa lahat ng bagay. Marahas siyang napabuntong hininga. Congratulations, Madam Celine. Pambungad na bati ni Direk Rico. Makikita ang masaya nitong pagngiti. Napahawak pa ito sa kanyang kamay sa kayumuko. Direk, Celine na lang po. Wala namang pong pagbabago eh. Ani niya. Ako pa rin naman po ito. Hindi ko alam na ikaw palang matagal ng blind item na alam mo na. Nagulat talaga ako at sa totoo lang, maraming nagulat ng malaman yun. Wika nito sa masiglang tono. Pasensya na Direk kung hindi ko man lang kayo naimbita. My mother and father-in-law took charge of all the wedding preparations. Kahit private, ay nabalita pa rin pala. Ani niya. Alam ng lahat ng tao sa buong building pero walang mangangahas na ipamalita ito. That is the biggest rule in this company. Lalo na kung tungkol sa privacy ng presidente na asawa mo na ngayon. Mahabang pahayag ng lalaki. Ngayon ko lang po nalaman iyan. Anyway, may iba tayo. Libre bang oras mo para pag-usapan ang ino-offer ko sa'yo? Tanong nito. Okay lang Direk, total nandito na rin naman po ako. Okay lang kung doon tayo pumunta sa silid ng mga writers? Ayos lang po, sagot niya. Sa isang kilos niya ay agad nakaagapay sa kanya ang mga bodyguards. Bahagya pang nanlaki ang mga mata ni Direk Rico, ngunit kalaunan ay bumalik rin sa normal. Pasensya na, naninibago lang ako. Nauna na itong humakbang palabas. Nakasunod lamang ang mga bodyguards sa kanya. Hindi naman nauubusan ng kwentong direktor tungkol sa naging impact niya sa pagganap ng teleseryeng hinahanap-hanap ng mga manonood. Karamihan pa raw sa mga audiences ay nanghihingi ng part 2. Bagay na hindi niya masasabi kung magkakaroon pa. Direk Rico! Isang pamilyar na babae ang tumatawag mga ilang metro ang layo sa kanila. Hi, Direk Rico, sakto nakita kita. Bumalik na pala sa trabaho si Jackson, no? Sakto naman na nakabalik na ako. Sino bang napangasawa niya at pinakasalan agad? Uy, sikreto lang naman natin. Sabihin mo na sa akin. Sabi nito na hindi man lang siya pinapansin. Hinayaan niya lang itong magsalita kahit pa ilang beses nang sumenyas ang isa sa mga bodyguards na nakapalibot sa kanya.
Ano ka ba, Tanya? Hindi mo ba alam? Napalingon pa ang lalaki sa gawi niya bago nagsalita. Nasa out of the country kaya ako direct, kaya hindi ako updated. Bala ko pa naman pikutin si Jackson para ako ng first lady sa AGC. Para itong ahas ng lingkisan ng lalaki. Sino nga palang kasama mo? Bakit may kasamang bodyguards? Tanya, siya ang wife ni Mr. President. Mabilis na napatakip ang kamay ng babae sa bibig nito dahil sa labis na pagkagimbal. Ha? Madam, si Tanya po. Nais kayong makilala. Si Derek Rico. Unti-unti at dahan-dahan niyang tinanggal ang suot na eye shades. Naging katrabaho niya rin naman ito at nais lang niyang pagbigyan ang nais ng babae. Hi Tanya. Bati niya. Lalo pang namilog ang mga mata nito nang makita ang kabuuan ng kanyang mukha. Celine? Ikaw ang asawa ni ni Mr. President? Tumango siya. Parang nakakita ito ng multo matapos niyang gawin iyon. Tanya, mauna na kami sa'yo ni Madam Celine. May kailangan pa akong idis ng kaibigan. May punto naman ito, but it didn't stop him from wondering. Bumalik siya sa pag-upo sa kanyang swivel chair, kasabay ng mabibilis na pagkatok sa pinto. Napadako ang kanyang atensyon sa humahangos na si John nang makapasok ng kanyang opisina. John, hindi ka na tagasanay sa training. Mabilis ka nang mapagod. Puna na sabi ni Zendrik. Oo nga eh. Anyway, kaya ako napabalik dito dahil sa isang malaking impormasyon na nakalap ko. Napalunok siya bago binalingan ng lalaki. What is it? Tanong niya. Napag-alaman ko ng mga Williams ay nangunguna na sa lahat ng oil company sa buong mundo ngayon. They also bought the largest medical laboratory sa US. Halos pinag-aagawan nga ito na maging partner ng iba't ibang business sa iba't ibang panig ng mundo. Lumalaki ang papel nito sa pagdala ng ekonomiya sa lahat ng bansa sa buong mundo. Mahabang paliwanag na sabi ni John. Bakit sila bumili ng isang medical laboratory? Nakapagtataka naman na ang layo na yun na compared to their oil business. Ani ni Zendrik. Ang balita ko, pero hindi ko alam kung may katotohanan. Ayon sa aking source, may binabalak silang mag-manufacture ng mga gamot at vaccine wherein isa sa kapamilya ng mga Williams ay isang chemist na nagdanais na mag-distribute sa buong mundo. Pahayag ulit ni John. Napakayaman ng pamilyang yun, ngunit susubok na naman sa ibang linya ng negosyo. Ang tanong, kaya ba napili ang AGC na alokin ng napakagandang business proposal ay upang maprotektahan sila sa mga posibleng banta sa mga ito? Si Zendrik. That must be true. They maybe knew what's behind Jackson capabilities. The moment you said yes, Mr. President, the operation to the new business venture will commence. Sagot mo na lang hinihintay. Si John. Kung tama lahat, connected to them. Tugon ko. Malalakas at sunod-sunod na katok sa pinto ang muling nagpalingon sa kanilang lahat. Mr. President, nasa labas po si Mr. Flores. He's asking for an emergency meeting with you, sir. Narinig niyang sabi ng isa sa bodyguard. Mahabang katahimikan ang namayani bago siya tumango kay Zendrik. Let him in. Tugon ni Zendrik at saka biglang nabukas ang pinto. Pumasok ang lalaking isa sa board members of the AGC company. Neutral ang ekspresyon nito sa mukha nang tumingin sa kanya saka tumango. Tinugon niya ito ng pagtango, gayon ang dalawa niyang kasama na kaibigan. Ipagpaumanhin niyo kung nakabala po ako sa inyo, Mr. President. May nakaabot po sa aming mga board ang tungkol sa alok ng Williams Oil Corporation. Nangangambang ilan sa amin dahil wala pa kaming natatanggap na kahit anong pahayag